Matatandaan na November 2021 nang sampahan ng sex trafficking charges si Kibuloy at ilang kasamahan niya sa KGC Church na inihain ng US prosecutors. Noong December 2022, hinarang ng US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control o OFAC na magkaroon ng access si Kibuloy sa kanyang mga ari-arian sa US dahil sa aligasyon ng serious human rights abuse. Una nang sinabi ni Kibuloy na pinapatawad na niya ang mga nag-aakusa sa kanya. Noong February 2022, sinabi ni Kibuloy na inuusig siya dahil siya ang appointed son. Ipinanganak si Pastor Kibuloy noong 25 ng Abril 1950 sa Davao City mula sa kanyang mga kapampangang mga magulang. Nanirahan sila ng saglit sa Pampanga subalit bumalik sila ng Mindanao upang doon siya mag-high school. Inubos ni Kibuloy ang kanyang 4 na taon para sa pag-aaral sa United Pentecostal Church bilang isang appointed son of God na ayon sa kanya. Siya na ngayon ang senior pastor ng Kingdom of Jesus Christ at siya din ang nakatutok sa Sunshine Media Network International o SMNI na isang broadcasting network na itinatag niya noon pang taong 1989. Ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, na pinangungunahan ni Pastor Apollo ay nagsimula noong 1985 sa Davao City. Bilang executive pastor ng KOJC, si Pastor Apollo ang nangunguna sa espiritual na pangangalaga sa 7 milyon nitong miyembro sa buong mundo. Sa ngayon ay patuloy na lumalawak ang sakop ng KOJC kung saan naabot nito ang higit sa 200 bansa at 2,000 mga lungsod sa buong mundo. Bukod dito, kilala rin si Pastor Apollo bilang isang philanthropist, humanitarian, environmentalist at international TV evangelist. Ang butihing pastor ay mayroong global multimedia ministry kung saan kabilang sa kanyang mga pangunahing programa na naghahatid ng kanyang pangaral sa buong mundo ay ang Sounds of Worship, Powerline, Give Us This Day, Gospel of the Kingdom, Spotlight at SMNI Exclusive. Ang kanyang Sunshine Media Network International o SMNI ay isa na ngayong multi-awarded na media company na itinuturing na pinakapinagkakatiwalaang media sa Pilipinas. Ipinangako ni Pastor Apollo Kibuloy na ang SMNI ay nakatuon lamang sa nation building at sa paghahatid ng totoo at walang pinapanigang balita. Ang self-proclaimed noon na Son of God na si Apollo Kibuloy kasama ang ilan pa sa kanyang mga associates sa Kingdom of Jesus Christ ay naharap sa kontrobersiya at skandalo. Noong taong 2021, nakasama si Kibuloy sa most wanted na listahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong kinasasangkutan nito, kabilang ng panghahalay, human trafficking at smuggling. Sa website ng FBI, nagbabala ito kaugnay sa kanilang paghahanap sa appointed son of God na si Apollo Carion Kibuloy, head pastor ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa umunoy partisipasyon nito sa isang labor trafficking scheme upang makapagpadala ng mga kasapi ng simbahan nito sa US sa pamamagitan ng illegal na pagkuha ng visa at pamumuwersa nito sa mga miyembro na mag-solicit ng donasyon para sa isang peking charity, mga donasyon na ginagamit para tustusan ang operasyon ng simbahan at marangyang pamumuhay ng mga lider nito. Pinilit din ito umano ang mga kasapi na magaling mag-solicit ng donasyon na pumasok sa peking pagpapakasal o di kay kumuha ng peking student visa upang may pagpatuloy ang pagsosolicit sa Estados Unidos buong taon. Bukod dito, sinabi rin ng FBI na na-recruit ang mga babae upang maging personal assistants o pastorals ni Kibuloy na siyang naghahanda ng kanyang pagkain, naglilins ng kanyang bahay, nagmamasahe at nakikipagtalik sa kanya na tinugurian pa niyang night duty. Bunsod ang paghahanap na ito kay Kibuloy sa kasong isinampa sa kanya ng Federal Grand Jury ng United States District Court for the Central District of California sa Santa Ana, California sa Amerika. Dahil sa pakikipagsabwatan nito sa sex trafficking, panloloko, pamimilit, sex trafficking ng mga bata at bulk cash smuggling na nagresulta sa paglalabas noong 10 ng Nobyembre 2021 ng isang federal warrant upang siya idakpin. Sa isang 8 hektaryang compound house ngayon nakatayo ang mansyon ni Pastor Kibuloy, ang headquarter ng Kingdom of Jesus Christ at ang Jose Maria College na kanyang ipinangalan sa kanyang mga magulang. Ang compound na ito ayon sa mga balita ay pinatutugtugan ng kanilang musika ng 24 oras araw-araw. Inakusahan si Kibuloy na nang agaw umuno ng mga lupain ng mga indigenous people upang palawakin ang kanilang compound na nasa Davao City.
Noong taong 2008, ang New People's Army o NPA ay nakusahan si Kibuloy na siyang nasa likod ng pagkakapatay kay Datu Domingo Jarog at sa kanyang pamilya matapos tumanggi ang mga ito sa pagbili ni Kibuloy ng kanilang lupain. Subalit hindi ito inamin ni Kibuloy at baseless umano ang akusasyon laban sa kanya. Noong taong 2014, isang grupo ng mga lumad mula sa barangay Manuel Ginga ang nagsabing sapilitan umanong pinasok ng mga nasa 40 mga armadong lalaki ang kani-kanilang mga bahay upang paalisin sila doon. Ang mga armadong lalaki na ito umano ay mga inupahan ni Kibuloy upang makuha ang lupa at gawing extension nito ng kanilang compound. Sinasabi ng marami na namumuhay si Kibuloy na mas marangya pa kaysa sa isang presidente dahil na din sa pagmamay-ari niya at paggamit ng 2015 Cessna Citation Sovereign Plus at Bell 429 helicopter. Niregaluhan din niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng nasa 3 mga properties sa Maa, Davao City bilang tanda umano ng kanilang mahigit sa 30 taong pagkakaibigan. Bahagyang lumamlam ang pagkakaibigan ni Duterte at Kibuloy nang mahalal si Duterte bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Sa katunayan, noong taong 2016, ang kampo ni Kibuloy ay nadismaya ng tutulan ng kampo ni Duterte ang plano ni Kibuloy na tutulong umano siya sa pagpili ng mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Subalit agad naman na humingi ng paumanhin ang kampo noon ni Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy kasama pa ang dalawa sa kanyang mga associates na sina Teresita Dandan at Helen Panilag ay pawang mga wanted ng FBI sa Amerika. Ayon pa sa Amerika, pinipilit umano ni Kibuloy ang kanyang mga miyembro na manghingi ng donasyon kahit pa ang kapalit nito ay sapilitan silang ipapakasal o di kay gawan pa ng mga peking dokumento. Alila din umano ang trato niya sa kanyang mga pastorals at pinipilit ang ilan sa mga ito na makipagtalik sa kanya na kung saan tinawag pa nila ito bilang night duty. Ilan sa mga miyembro ng KOJC ang lumantad at nagkwento sa kanilang mga naging karanasan sa kamay ni Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, mariing kinundina ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Davao Police matapos sabihin ng mga ito na hindi nila alam ang kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ Church leader Pastor Apollo Kibuloy. Matatandang Marso 25 nang sabihin ni Police Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Police Regional Office Davao, na wala silang impormasyon hinggil sa presensya ni Kibuloy sa Davao. Sa isa na namang pahayag ni Marso 26 na inulat ng Manila Bulletin, kinwestiyon ni Castro ang naturang pahayag ng pulisya dahil may access naman umano ang mga ito sa significant intelligence and confidential funds. Binanggit din ng mambabatas na nagpapakita raw ng double standard ang kinikilos ng pulisya kay Kibuloy kung ikukumpara sa arbitrary arrest ng mga aktivista, kabilang na raw mga kaso ni na Eco Dangla at Axel Chong na umunoy dinukot sa Pangasinan noong Linggo, Marso 24. Matatanda ang naglabas kamakailan ng Senado at Kamara ng arrest order laban kay Kibuloy dahil sa patuloy niyang hindi pagdalo sa investigasyon kaugnay ng mga aligasyon ng pang-aabusong ibinabato laban sa kanya.